Sinumbatan niya ako. Lahat isinumbat niya sa akin. Yung panggastos namin mag-ina, yung pang-ospital namin at gatas na mahal. Na pati kinakain ko, sinusumbat niya. Na college graduate naman daw ako pero ang tanga ko. Na wala daw akong karapatang pakilaman siya kasi sa akin naman daw siya uuwi. 2019 na maging boyfriend ko yung husband ko. Super green flag niya at wala akong masabi. Inaalagaan niya ako at ang masasabi ko, swerte ako sa boyfriend ko. 2020 to 2021 ay nag-a-apply siya bilang sundalo. Agad siyang natanggap at nakapag-training siya. Very smooth yung setup namin. Nangako siya na babalik siya na ako pa rin ang mahal niya basta magtiwala daw ako. At nung time na yun ay nag-aaral ako ng college. Itinuon ko yung oras ko sa pag-aaral at hinintay siya at never akong kumausap ng iba. Dahil nga mahal ko siya at malaki yung tiwala ko. Hanggang sa nakatapos siya ng training at ramdam ko naman na ako pa rin yung mahal niya. Hanggang sa naging ganap siyang sundalo at kung saan sana siya napupunta. Ako naman tiwalang tiwala kasi ramdam na ramdam ko na mahal naman niya ako. At para sa akin yung ginagawa niya para din sa future family namin. Hanggang sa nabuntis niya ako at that time ay 4th year college na ako. Sinabi ko yun sa kanya at tuwang-tuwa naman siya. Sabi niya pa na mahal niya kami ng magiging anak niya. Hanggang sa nakapanganak na ako at okay pa rin naman yung setup namin. At kinasal rin kami agad. Until one day na 5 months pa lang akong nakakapanganak. May nag-message na sa akin na dummy account at sinabi sa akin yung kagaguhan ng asawa ko. That time halos mamatay ako sa stress at sama ng loob na hindi ko akalain na magagawa niya sa akin yun. Na sa sobrang laki ng tiwala ko sa kanya ay lahat ay binigay ko. Nagrabe yung pag-aalaga niya sa amin ng anak ko na di ko alam na ginagago na pala niya ako. Nanghingi siya ng sorry at babawi daw siya. Pinatawad ko kasi may anak kami at kasal kami. Good provider naman sa akin at lahat naman ng pera, ATM, bank book namin ay nasa akin. Until one day na nag-away kami at inopen ko yung account niya. At ayun nga, nakita ko na naman na may kachat siya. Nagloloko na naman siya at the second time. At this time nang inopen ko yun sa kanya ay sinumbatan na ako. Gatas na mahal ng anak ko at kinakain ko ay sinusumbat din. Napatay yung mga nagagastos niya sa aming mag-ina at lahat ng nagastos niya sa ospital ay sinumbat niya yun sa akin. Isama mo pa yung tapos daw ako ng college pero wala naman daw kwenta yung tinapos ko. Na college graduate naman daw ako pero antang ako. At wala daw akong karapatang pakilaman siya kasi sa akin naman daw siya nauwi at wag daw akong magreklamo. Ayokong maging broken family yung anak ko. Pero pagod na ako at sasabog na ako sa sama ng loob. Gusto ko nang mag-work pero pinipigilan niya ako kasi wala naman daw akong mararating. Wala daw mag-aalaga sa baby namin. Mamilin, ano ba yung dapat kong gawin? Na sana naman kahit na ma-real talk niyo ako. Please hide my identity kasi nahihiya ako kasi ganito yung sitwasyon ko sa asawa ko. Kasi ang akala ng lahat ng nakakakilala sa amin ay okay kami. Letter sender, Mami ng Pampanga. Wala kang karapatang makialam kasi sa'yo naman daw umuuwi. Matindi. At ikaw, ayaw mo ng broken family. Best tandem. Mima, hindi porket kasal ka at may anak ka at good provider kuno ay pwede ka nang iputan sa ulo. Huwag kang magpahawak sa leg kasi minamata ka, gaga. As a legal wife, kayang-kaya mo siyang sibakin sa trabaho. Huwag mong patunayang tanga ka ha. Sabagay, desisyon mo yan. E di panindigan mo na lang at lunukin na lang lahat ng sumbat. At magbilang ng mga nagiging babae niya. Tsaka yung tinatago mo yung bahon ng asawa mo kasi nahihiya ka. Sabog ka talaga niyan, te. Aray ko. E total ayaw mong lumubay at nagsasayang lang tayo ng laway. Huwag kang papigil, mag-work ka, gamitin mo yung pinag-aralan mo at libangin mo yung sarili mo. Mag-focus ka lang sa anak mo. At kung umaasta siyang single, pwede umasta kang byuda.